Hello, good day. I-discuss ko itong plano nating pag-wire ng late machine, no? So this is the line 1. Ito yung supply natin na galing sa breaker ng control circuit, no? So ito yung main switch, ito yung nasa side ng late machine. And then ito yung nasa door na yung pinipindot natin sa door, ito yung cover dun sa may mga gear, and then ito yung emergency stop, and then ito yung push button na ipupush mo yan para mag-switch. Tapos ito yung contactor, ito yung nasa loob niya, yung coil niya, ito yung contactor na ang tawag natin dito is yung contactor para sa auxiliary, no? So contactor para sa auxiliary, kaya key A, no? So makikita nyo meron siyang normally open na auxiliary port, terminal, dalawa. And then ito yung magnetic coil niya, no? So yung A1 doon natin isasaksak yung supply para susuplayan yung coil para mag-produce ng magnet para hilahin niya itong contacts ng magnetic contactor. Okay, so start natin kung paano ito nag-work. So dito sa linya ng main switch from line 1, no? Susuplayan niya yan, pupunta sa switch, pag switch on, switch off, no? So lulusot siya papunta doon sa may door switch o cover switch, and then pag na-switch yan, diretso yung supply ng current sa emergency stop, naka-normally close yan, of course. And then pupunta siya sa push button. Pag pinush mo ito, dire-diretso yung supply sa magnetic coil, no? So susuplayan niya ito, and then dadaan yung current, diretso siya dito sa neutral or sa line 2, no? Okay, so tingnan natin dito, balikan natin itong mechanism nito. So meron tayong magnetic contactor. Makikita nyo mayroong linya na normally open. So ibig sabihin, pag hindi na energize itong coil, walang lulusot dito na current. So kung titignan nyo ito, galing siya sa dito. Okay? So tingnan natin yung mechanism dito. Andito yung current. So papasok dito yung current. Pag pinush mo yan, susuplayan niya yung coil. May energize yan, no? So magkukontak ito, yung naka-normally open, pag nagkontak yan, magdudugtong. So ang mangyayari, may naka-standby dyan na current. Pag nagkontak yan, lulusot dito at susuplayan niya ulit itong coil. Kahit na i-release mo itong push button, kasi push button lang ito, pang start mo lang. Kahit i-release mo na ito, meron ng supply yung coil galing dito, no? So sana may na clear sa atin yon, clear yun sa atin. Yung mechanism nitong push button tsaka itong dumaan sa magnetic contactor para siya yung mag-continue ng energize nito para dire-diretso siyang naka-normally close. So makikita nyo dito, meron ding isang ulit linya. Ito line 1, galing pa rin siya dito sa line 1 na to, pinagkunan natin dito. Yun pa rin siya, no? So meron isang circuit. Ito naman na linya, ito na yung pupunta sa drum switch. Makikita nyo ito yung tinataas baba nat. Lumipad wait lang. Yan. So ito yung tinataas natin na lever na up, down pag gusto nating reverse forward, no? So merong connection dito sa dulo niya, switch, no? Dito dadaan yon. So manggagaling yung supply doon. Pag ito ay nag-contact, lulusot ang current dyan na magsusupply dito, no? So halimbawa, inano natin, sinwitch natin sa forward. Susuplayan niya itong forward na
contactor. Okay? So, susupply niya itong forward na contactor. So, tingnan natin kung paano. So, halimbawa, so ito yung forward na rotation. So, kung titignan mo saan galing yung kanyang supply sa coil. Kasi magkukontak yan pag na-energize yung coil. So, kung titignan natin, galing ito yon. So, titrace natin, supply. Meron siyang dinaanan dito. Makikita nyo, normally closed na connection na galing siya sa drum switch. Okay? So, baliktaran natin. So, binaba natin. Ito. So, magkakaroon ng supply yan. Dito siya dadaan, papunta dun sa may contactor sa kabila. Since naka-normally close yan, kahit hindi yan nag-contact or ibig hindi na-energize yung kanyang coil, dire-diretso ang current, pupunta dito, i-energize nyo ito, and then, pupunta siya sa neutral. So, line 1. Okay? So, mangyari, pag na-energize ito, na-energize, magkukontak na ito. So, yung supply mula dun sa power circuit, yan, susupply niya sa motor. So, kahit magdiretso dun, since ito ay hindi na-energize, hindi yan magsasalubong ang kuryente. No? Okay. Halimbawa, i-reverse natin ito. No? I-reverse natin. So, ito yung susupplyan niya. Okay. So, makikita nyo, pag ni-reverse mo yan, mapuputol ang current dito sa forward, of course. So, dito sa reverse, bago ulit pupunta diretso dito sa may reverse rotation, dadaan ulit siya dun sa may normally closed ng kabilang contactor. Okay? So, yan. Makikita nyo, dumaan siya pag ganon. And then, yan, lumabas siya dito. Pumunta dun sa coil. Dito sa kabila. Okay? So, dire-diretso siya, tapos tatapon niya dun. So, pag na-energize ito, magkukontak na ngayon itong tatlong ito. So, iikot siya sa reverse rotation. So, baka maiisip nyo, uy, didiretso naman dun, sir. Hindi, kasi natanggal na yung ni-reverse natin sa may switch dito. So, ibig sabihin, wala. So, bakit meron pa yan ito, sir? Baka sasabihin nyo, bakit meron pa yan? Itong mga to, ito. Normally closed na yan. So, safety yan. So, tignan nyo. Pag ito ay pumalo, pag pumalo ito, magiging open ito. Itong normally closed na yan, pag pumalo ito, na-energize ito, mapuputol yung supply dito. So kahit nasira yung drum switch, halimbawa nagloko yung drum switch, may dire-diretsong power, dito siya mapuputol. So hindi sila magsasalubong ng kuryente galing dito, tsaka doon. Okay, so clear na yan ah. So pag gusto mong i-forward, yan. Switch lang. Okay? So, sana naintindihan nyo yan. Isa lang yung tatlo lang yung pupuntang terminal dito. So, ito i-actual natin yan during on-site, no? So, tignan nyo. Reviewin natin. So, ang pinaka main supply dito sa part na to ay galing doon. Okay? So, critical ito. Napakahalaga nito. So, ang kumokontrol dito ay itong mga to. No? So, switch, door switch, emergency stop, push button. Yan yung magkukontrol sa magnetic contactor na to. So, itong mga to, yung linya na dyan, pag nag-contact yan, susupplyan na yung drum switch, which yung drum switch, siya ang magkukontrol naman dun sa mga contactor ng power circuit para sa motor. Okay? So, ito ang diagram ng reverse forward. Tignan natin para meron kayong nire-review. Ganyan siya. Okay? I thought you cut it. Okay? So,
Meron yung simpleng diagram niya, no? Titignan ninyo, parang komplikado pag ganyan. Pero pag sa schematic diagram niya, yan, kasimple. Sana maintindihan nyo yan. Okay? So, itry nyo intindihin ito. Schematic diagram. Through doon sa explanation ko dito sa part na ito. Okay, so siguro after that, magkakaroon tayo ng question and answer sa ating GC. Okay, yan lang and have a nice day ahead.